Lola, okay na ba? Ano, nangingisi na ba siya sa oras na to? Lola, ano ba nangyayari? Sabihin mo sa akin. Ano ba? Ang kulit mo! Hindi mo ba nakikitang nag-oorasyon ako? Sorry, gusto ko lang naman malaman kung ano nang nangyayari sa babaeng yun. Ay, malay ko! Nandito ba siya? Nakikita mo ba? Hindi naman! Paano ko malalaman kung umi-epekto yung orasyon mo sa kanya? Paano nga i-epekto? May ibinigay ka ba sa mga hinihingi ko sa'yo? Masyado kang atat na parusahan ng babaeng sinasabi mo. Pero hindi ka naman nagko-comply sa mga requirements ko. Lola, at huwag mong mamaliitin ang aking kakayahan, babae. Baka mapahiya ka. Lahat ng sumasailalim sa aking kapangyarihan ay hindi nakakabangon ng buhay. Dark Shadow 101. Kumusta mga ka-shadow? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadow 101. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Girlie, sandali lang. Mag-usap muna tayo. Bitiwan mo ako! Dalang-dala na ako sa pambababae mo! Sa isang taon, 3 babaeng kinakabit mo? Anong akala mo dyan sa daladala mo, ha? Ginto? Sumusobra ka na! Hindi ko sila kabit. Mga kadil ko sila sa negosyo. Kasama sa trabaho namin ang makipag-set ng date. Kumain sa labas. Para magpapermahan ng kontrata. Saan kayo nagpepermahan ng kontrata? Sa kama? Girlie! Huwag kang magkaila. May mga ebidensya ako. Ayan o. Ayan, tingnan mo. Nag-post mo sa Facebook, naka-public pa. Ang kapal na mukha niyo ng kabit mo. Bakit nakapost ito? Hindi ko alam, girlie. Hindi mo alam? Malamang, hindi ka rin papayag na ma-post yan sa Facebook. Kasi, mabubukin kita. Pero yung kabit mo, ang kapal na mukha. Girlie, please. Kasal tayo. 6 na taon na tayo nagsasama. Ngayon ka pa ba bibitaw? Anong bibitaw? Sinong bibitaw? Ikaw. Naglalagay ka ng mga damit sa bag. Aalis ka, iiwan mo ko. Hindi ako papayag. At bakit ako aalis? Ibahay ko rin to. Ano yung mga hinahakot mong damit? Eh di magpapalaundry ako. Talaga? Ay, Oh, nako. girlie. Akala ko lalayasan mo na ako. Oh, salamat. Kung may dapat na lumaya sa buhay mo, ang babaeng yon. Wala siyang ni anumang katiting na karapatan sa'yo. Huling pagkakataon mo to, Ruel, ha? Huli na. I-dispatcha mong babaeng yan dahil oras na malaman niya ng mga kamag-anak natin, aalis kami sa buhay mo! Nakahinga ng maluwag si Ruel. Buong akala niya ay iiwan na siya ng asawa. Madalas kasi itong magselos. Ang ibang bintang ng asawa ay totoo, pero wala siyang planong aminin ito kay Girlie. Lalo na sa mga oras na yun na may babaeng kapituko sa kanya. Isang babaeng mukhang mahihirapan siyang bitawan dahil kakaiba ito kumpara sa mga babaeng lumalapit sa kanya. Nang makita niyang kalmado ang asawa at balik na sa normal ang mood nito, nagpaalam na siya.
para pumasok sa trabaho. Pero ang totoo, pupuntahan niya si Sanya na naghihintay sa kanya. Katulad ng kanyang inaasahan, sa pinto pa lamang, mahigpit na itong yumakap at pinupupog na siya ng halik ng babae. Honey, sabi ko na nga ba darating ka. Kanina pa ako nagugutom sa kahihintay sa'yo. Ang sarap pa naman ng niluto ko. Lahat paborito mo. Nag-meeting pa kasi ang team namin para sa next project. Wow! Ikaw nagluto nito? Of course. Pakakainin ba naman kita ng luto ng iba? Alam ko na, luto ko lang ang gusto mo. Sige, kain na tayo. Mamaya na. Mas masarap kumain kapag gutom na gutom tayo. Sabi mo kanina kapag gutom, saka hintay sa akin. Gutom na rin ako, Han. Kumain na tayo. Mamaya na. Magpapagutom na muna tayo ng gusto. Ako na muna ang kainin mo. Saan? Nagpakalunod sa panandali ang init sa katawan sina Ruel at Sanya. Iba ang dulot ng babae kay Ruel. Makailang beses niya nang ginustong magbago, alang-alang sa asawa. Ngunit mahina siya sa larangan ng tukso. Ayaw niyang sirain ang relasyon nilang mag-asawa, kaya maigpit na ginawa niyang ilihim ang pakikipagrelasyon niya kay Sanya. Si Sanya, mas bata, mas mainit sa kama, mas malambing. Sa una ay pilit niyang iniiwasan ang mapanuksong ngiti at himas nito sa kanya, hanggang sa tuluyan na siyang nadarang ng tukso. Mismong si Sanya ang kumuha at nagrenta ng apartment para gawing tagpuan nila ni Ruel. Inakala ni Ruel na magbubuhos siya ng pera sa babae sa panandali ang kasiyahan dito. Ngunit sadyang malaki ang pag-ibig sa kanya ni Sanya dahil ito ang gumastos sa kanya. Hindi na nga mahalaga sa babae ang pera. Tanging kailangan lamang nito ay si Ruel. Malalim na ang gabi. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ay una na siyang napansin ng babae. Han, hindi ako sanay na wala kang kibo. Anong problema? Han, nag-post ka ng picture natin sa Facebook? Oo, nagustuhan mo ba? Ang daming nag-comment doon Pero lahat ng mga kakilala ko lang. Wala man lang nag-comment sa side mo. Share mo naman. Hindi pwede. Ha? Bakit? Han, may asawa na ako. Huwag mong kalilimutan yun. Alam ko naman. Pero kinakalimutan ko na yun, Han. Kasi gusto kong isipin, ako lang ang babae sa buhay mo. Saan niya? Huli kang dumating sa buhay ko. So? Kung sino man ang nauna, pinahalagan ko yun. Walang alam si Girlie at ayokong madamay ang anak namin dito. Kapag nalaman to ng asawa ko, gagawa siya ng paraan para matapos ang relasyon nating ito. Hindi ako papayag. Naaalala mo ba ang kasunduan natin? Lihim ang relasyon nating ito. Walang ibang dapat na makaalam. Oo na, sige na. Sorry na. Hindi na mauulit. Sige na, kumain ka na. Then, matulog ka na. Teka, okay? Bakit ako lang ang kakain? Di ba dapat sabay tayo? Late na. Baka hindi pa kumakain si Girlie. Ruel, ako itong naghanda ng dinner natin. Ako yung naghintay sa'yo ng matagal. Tapos, hindi ka na naman kakain dito? Dito ka na kumain kasi. Hindi na. Ilagay mo na lang yan sa rep, yung tira, para initin natin bukas. Kailangan ko nang umalis. Ruel! Matulog ka na maaga. Bukas magbe-message ako kung makakadan ako dito, okay? Ruel! Ruel! Nagpupuyo sa inis si Sanya. Lagi na lang ang dahilan nito'y
Tuwing nagmamadaling umalis ay ang asawang naghihintay. Hindi niya kinikilala ang sarili bilang isang kabit dahil mahal nila ni Ruel ang isa't isa. Para sa kanya, ang isang kapirasong papel walang bisa kumpara sa makapangyariang emosyon ng tao. Siya ang unang nagpakita ng mali siya kay Ruel, pero hindi niya ikinakahiya yun. Bagkus ay nagmamayabang pa siya. Dahil hindi siya papansinin ni Ruel kung hindi siya nito mahal. Isa lang ang balakid sa kanilang pagsasama, ang babaeng may hawak ng kapirasong papel ng pangalan ni Ruel. Lingid sa kaalaman ni Ruel, sa labas ng apartment naruroon ang asawa. Nasundan siya nito. Kitang-kita din ang paglabas niya at ginawang pag-alis. Mga walang hiya? Sinasabi ko na nga ba? May sakit ka na talaga, Ruel! Ate, maghulos dili ka. Bitiwan mo ako, Gina. Isa ka pa? Kaya hindi nagbabago yung kuya mo kasi lagi mong kinakampihan. Hindi, ate. Ayoko lang na lagi kayong nag-aaway ni Kuya Ruel. Kasi ayoko maghiwalay kayo. At bakit kami maghihiwalay? Para mapunta sa babaeng yan ang korona bilang asawa? Oh, hindi oy! Tuturuan ko ng leksyon ng babaeng yan. Ano ba, ate? Wag na. Baka mamaya palaban ng babaeng yan eh. At saka, papasok tayo sa bahay niya. Baka tayo pang makasuwang trespassing. Ano? Kakatok ako para hindi matrespassing? Eh kaya nga papasok dahil kakausapin ko ng babae sa babae yung babaeng yan! Wag na, ate. At least, nalaman mong hindi naman pala nagbago si Kuya Ruel. Ay, nakakainis. Ayoko na talaga kay Kuya Ruel. Malandi kang Ruel ka? Ang kati-kati mo? Makikita mo, kung hindi mo kayang tigilan ng pambababae, pwes! Manlalalaki ka, ate? Hindi! Ipagpipray over ko siya! Tara! Malungkot at walang kibunga, malalim na napabuntong hininga na lamang si Girlie. Ilang beses na bang nangako sa kanya si Ruel na magbabago. Mahal niya ang asawa, ngunit hindi nangangahulugan sa isang pangako'y agad niyang ibabalik ang tiwala nito. May duda pa sa kanyang puso kaya hinihintay niyang dumating ang oras ng paglabas sa opisina ng asawa. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang kutob. Lumiko ang sasakyan nito palihis sa lugar na daan pa uwi sa kanilang bahay. Sinundan nila magkapatid ang sasakyan at humantong sa isang apartment na di kalayuan sa opisinang pinagtatrabahuhan nito. Gusto niyang sugurin ang dalawa sa loob ng apartment. Sa huli, naisip niyang tama lang na sinusunod niya ang kanyang kapatid. Ayaw niyang mawala ng ama ang kanyang anak. Mas lalong ayaw niyang maghiwalay sila ni Ruel. Si Ruel, responsableng asawa at ama, ni minsan hindi sila nito pinabayaan, lalo na sa pinansyal na aspeto. Tuwing araw ng sahod ng asawa hindi ito nakalilimot na ilabas siya at mamili sila na mag-asawa. Yan na ba ang napili mo? Oh, bakit lahat lang yan para sa anak natin? Asawa ko, kahit anong gusto mo, bilhin mo. Kahit mahal pa ang presyo. Marami pa tayong dapat unahin, Ruel. At saka ang dami ko pang gamit. Yung iba dyan, hindi ko pa isusuot. Tama na tong anak lang natin ang bibilhan natin ng mga bagong damit para may maisuot sila sa mga events sa school. Kaya mahal na mahal kita kasi laging kami namang anak mong inuuna mo. Nang bola ka pa. O ikaw, baka may gusto kang bilhin. Alam ko na. Sapatos ang kailangan mo. Hindi, saka na. Okay pa naman sa akin yung sapatos ko. Kumain na lang tayo sa restaurant. Okay? Doon, babawi tayo ng gastos natin. Ikaw ang bahala. Mag-take out na lang tayo sa mga taong naiwan sa bahay. Ruel! Ha?
Sabi ko na nga be, ikaw ang nakita ko kanina. Hindi mo naman sinabi sa akin na pupunta ka dito sa mall. E di sana sumabay na ako sa'yo. Sanya, kasama ko ang asawa ko. Hi, I'm Sanya. Sanya pala ang pangalan mo. Oo, ikaw, anong pangalan mo? Oh, hindi mo pa pala alam ang pangalan ko. Ni minsan ba, hindi binanggit sa'yo ng asawa ko? Girlie, halika na. Kanina pa kumakalab ang tiyan ko. Baka naghihintay ng anak natin. Kakain kayo? Baka naman pwede akong sumabay. Kakain din kasi ako eh. Kami nitong kasama ko. Pasensya na ha, Sanya? Moment kasi namin to ng asawa ko eh. Hindi mo tatawag na complete date kung may ibang sisingit. Tara na, asawa ko. Ruel! Girlie, kaibigan ko lang siya. Makulit lang talaga yun. Hindi ako nagtatanong, Ruel, ha? Kaya huwag kang magpapahalata. Huwag kang guilty. Pigil ang emosyon ni Girlie. Hindi niya ugaling maglalabas ng sama ng loob, lalo na sa publikong lugar. Nasa malayo na sila Ruel. Pagtingin niya sa di kalayuan, nakikita pa rin niya ang babaeng nakatayo pa rin sa kinatatayuan nito at nakatingin pa rin sa kanila. Noon lamang niya nakita ng harapan ang babaeng iyon. Nasisiguro niya na ibang klase ito kumpara sa mga nauna. Wala siyang katibayan sa panlulokod sa kanya ng asawa sa mga nakaraan. Malakas lamang ang kutob ng mga iyon. Pero ng mga oras na yun, kumpirmado niya na ang babaeng nakatira sa apartment na pinuntahan ng kanyang asawa ay ang babaeng nag-post sa social media at nakita niya sa mall na nag-iisa. Ano ba naman, maliit tong bahay natin, Gina. Hindi mo kailang sumigaw. Kahit bulong maririnig kita. Ate, tingnan mo to oh. Nag-post uli yung babae. Sila ni Kuya Ruel. Apat, ibang klaseng babaeng to. Ibang klase talaga. Parang nakikipagkumpetensya sa'yo, ate. Kawawa naman. Insecure yan sa buhay. Gusto niyang ipaalam sa mundo na may nagmamahal sa kanya. Wala siyang pakialam sa iisipin sa kanya. Ate, baka makita to ng anak nyo. Lagot na. O kaya nga, huwag mong pahahawakin ng cellphone. Sa TV lang siya pwedeng manood, maglaro ng games. Paano kung may magsabi sa kanya? Naka-public post ito, ate. Pwedeng makita ng parents ng mga schoolmates niya. Mga teachers sa school. Ng pamilya natin. Saan kaya kumukuha ng lakas ng loob ang Sanyang yan? Bakit ganyan siya kalantad sa relasyon nila ni Ruel? Imposibleng hindi alam yan ni Kuya Ruel. Yan ang pinag-awayan nyo noon, di ba? Kaya ikaw, Ate Girlie, kumilos ka na. Ibang klaseng kabit ngayon ni Kuya Ruel. Masyadong bulgar. Pilit pa ring inuunawa ni Girlie ang pagiging babaero ni Ruel. Hindi niya akalain na masyadong mapusok ang babae at gusto nitong ilantad ang relasyon nila ng kanyang asawa. Noon ay pinoprotektahan ni Girlie ang anak. Ayaw niyang madamay ito sa problema nilang mag-asawa. Ayaw niyang muli silang mag-away pa ni Ruel. Pinangangalagaan niya ang kanilang relasyon kaya siya na lang lagi ang nag-a-adjust bilang asawa at ina ng kanilang nag-iisang anak. Sa tulong ng kanyang kapatid na si Gina, mahigpit nilang inilayo sa social media ang bata upang maiwasan na malaman nito ang lihim ng pakikipagrelasyon ni Ruel sa ibang babae. Samantala, inakala ni Ruel na walang alam si Girlie sa lihim niyang pakikipagrelasyon kay Sanya. Kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang pakikipagrelasyon dito. Ngunit isang araw, nakaramdam ng kaba si Ruel sa mga alanganing kilos ng kinakasama.
Pare, may sexing babae naghahanap sa'yo sa labi. Nandiyan ang asawa ko? Anong ginagawa niya rito? Teka lang pupuntahan ko lang. Sanya? Anong ginagawa mo dito? Han, dinalhan kita ng food. Halos 1 linggo mo nang hindi natitikman ang luto ko. Huwag mong lalakasan ang boses mo. Halika. Arik ko naman, honey. Ano ba? Huwag mo naman akong hihilahin. Baka naman madapa ako. Sanya, bakit ka nagpunta dito? Opisina ito. Maraming nakakakilala rito kay Girlie. O dapat, ipakilala mo rin ako sa kanila para patas kami ni Girlie. Sanya, At saka, sobrang namiss kita. 1 linggo mo na akong hindi pinupuntahan sa apartment ko. Hindi mo pa ako namimiss? Honey, Sanya, tumigil ka. pinagtutulakan mo ako? Huwag mong sabihing ikinahihiya mo ako sa opisina mo. Hindi mo ko naiintindihan. Working place ko ito. Alam ng lahat na may asawa ko. At halos lahat katrabaho ko kakilala ni Girlie. Alam ko yan. Ano namang akala mo sa akin? Sanya, Tanga? please, huwag mong lalakasan ang boses mo. Ayaw mo akong papuntahin dito. Ayaw mong malaman nila kung sino ako? Bakit? Mahal mo rin naman ako Ikinahihiya mong aminin sa lahat ng tao na mahal mo ako. Sanya! Sabi mo busy ka lang sa mga projects nyo. Kaya okay lang na hindi mo ko dalawin ng 1 linggo. Pero miss na kita. Kaya nga pinuntahan kita dito Tapos ipagtutulakan mo lang ako ng ganito? Sige na, umalis ka na muna. Pupunta kita mamaya. Talaga? Hihintayin kita. Oo, umalis ka na. Kiss na muna. Kiss mo ako. Sanya! Sige na. Kapag hindi ka nag-kiss sa akin, ibig sabihin, hindi mo ako sisiputin mamaya. Kiss na. Okay, sige na. Darating ka Dahil kung hindi, pupuntahan kita sa bahay niyo ng Girlie na yon. Tandaan mo sa bahay niyo ako pupunta. Bye! See you later! Nagsawalang kibo na lamang si Ruel at bumalik sa loob ng opisina upang maiwasan ang maaaring itanong sa kanya ng kanyang mga katrabaho. Nahihirapan na rin siya sa sitwasyon niya dahil alam niyang bistado na siya sa pagkakaroon ng kabit. Alam naman ng lalaki na hindi siya ipapahamak ng mga ito sa kanyang asawa, ngunit ang makahulugang mga tingin sa kanya ng mga kasamaan sa trabaho ay nagsisilbing konsensya sa kanya sa kasalanang ginagawa niya sa kanyang asawa. Samantala, walang kaalam-alam si Ruel sa bahay. Abala si Girlie sa paghahanda para sa kanilang anibersaryo ng kasal. Tuwang-tuwa si Gina sa sigla ng kapatid. Umaalalay lamang siya dahil halos lahat ng preparasyon mula sa decoration at pagluluto na inihahanda ay ang ate niya ang gumagawa. Ate, grabe Hindi ka halatang super in love sa asawa mo. Ay, nako, ikaw. Lahat na lang napapansin mo. Check mo baka may kulang pa. Dapat, pagdating ng kuya mo, okay na ang lahat. Ay, yung bulaklak sa vase. Ilagay mo dito sa center table. At yung paboritong dessert ng kuya mo, huwag mong kalilimutang kunin sa ref ha. At para kompleto, dapat may kadilang hugis puso. Ayan. May pa-candlelight dinner ang ate. At lahat, paborito ni kuyang niluto. Alin pa dyan ang favorite dish mo, ate? Wala akong nakita kahit isa. Deserve ito ng Kuya Ruel mo. Dahil sa 6 na taon naming pagsasama bilang mag-asawa, hindi siya nagkulang sa suportan at ni minsan, hindi siya nakakalimot ng obligasyon niya sa amin ng kanyang anak. O, maging sa'yo, siya ang nagpapaaral sa'yo mula pa noong high school ka. Hindi ko naman nakakalimutan, ate. Kaya nga kakampi ako ni Kuya Ruel, di ba? Pero nun yun, hindi na ngayon. Porke ba siyang nagpaaral sa akin? Porke ba responsible siya sa inyo pagdating sa financial? Perfect na siyang ama? Di wow! Saludo sa lahat ng lalaking may asawa na babaero. Gina, walang perpektong tao sa mundo.
At walang perfect couple, okay? Siguro, kaya hindi ka nag-aasawa. Ni boyfriend wala ka? Naku Gina, huwag kang bitter sa buhay. Alalahanin mo, mas maganda pa rin yung may sarili kang pamilya para may kasama ka sa pagtanda mo. Huwag mo nga akong itulak sa pag-aasawa, ate. Nandiyan naman ang pamangkin ko eh. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Andyan ang Kuya Ruel mo. Maganda na tayo. Kailangan maging espesyal ang wedding anniversary namin sa gabing to. Buong araw na pinaghandaan ni Girlie ang anibersaryo nila ng asawa. Siya pa mismo ang nagluto ng mga putaheng paborito nito. Mabuti na lang talaga na sa poder nila ang nakababata niyang kapatid na si Gina. Malaki ang naitutulong nito sa kanyang asawa. Laking gulat sa kasiyahan ni Ruel nang makita ang espesyal na inihanda sa kanya ni Girlie. Masaya nilang pinagsaluhan ang espesyal na nakahain sa mesa. May inihanda na pangarigalo sa kanya ang asawa. Lalong nakaramdam ng labis na konsensya ang lalaki. Ni minsan, hindi ito nakalimot sa mahalagang araw nila bilang mag-asawa. Hindi ito nagbabago sa klase ng pag-aalaga ng kanilang mag-ama. Isang warang asawa at ina si Girlie. Dahil sa mahalagang selebrasyon na iyon, tuluyan nang nakalimutan ni Ruel ang hiling sa kanya ni Sanya. Unti-unting nakikilala ni Ruel ang totoong ugali ni Sanya. Kaya kinaumagahan, pagkatapos ng trabaho'y dumaan siya sa apartment nito. Dumating ka pa! Hindi ka sumipot kahapon! Kasama mo yung babaeng yun! Sanya, ano ba? Tumigil ka! Hindi! Inis na inis ako sa babaeng yun! Magkasama kayo kagabi! Nag-celebrate pa kayo ng wedding anniversary nyo! May payakap-yakap pa kayo! Hinalikan mo pa siya! Kapag hindi ka tumigil, aalis na lang ako! Sandali! Wag! Ruel, kung naman kasi nagsiselos ako. Nasasaktan ako kasi mas inuuna mo pa siya kaysa sa akin. Ang usapan natin, pupuntahan mo ako, di ba? Pero hindi ka dumating. Tapos malaman-lamang ko magkasama kayo. Nag-post pa siya ng maraming larawan yung dalawa. Ang daming mga heart, ang daming likes, maraming views. Kaya nga nag-post din ako ng picture nating dalawa. Sanya, umupo ka. Pwede ba huminahon ka muna? Mag-usap tayo. Sige, magpaliwanag ka. Sabihin mo sa akin na pinagbibigyan mo lang yung babaeng yon kasi nga anniversary ninyo. Pero hindi na mauulit yun, Roel. Kasi hindi ko kaya. Alam mo namang mahal na mahal kita at gusto ko akin ka lang. Imposible ang hinihiling mo. Okay, sige. Pero hindi ka uuwi ngayong gabi. Dito ka matutulog. Kailangan mong bumawi sa akin. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Roel, nakakahalata na ako. Ikinahiya mo na nga ako doon sa opisina niyo. Tapos second choice mo na lang ako dahil sa babaeng yun. Sanya, makinig ka muna sa sasabihin ko, okay? Para magkaintindihan tayong dalawa. Honey, Asawa ko si Girlie. alam ko naman eh. Huwag kang magsiselo sa kanya. Hindi pa natin pinasok ang ganitong sitwasyon. Alam mo nang may asawa na ako. At alam mo rin na hindi kami maghihiwalay. Pero Roel, paano naman ako? Sanya, Ayoko naman na habang buhay ganito tayo. Gusto ko magsama na tayo ng tuluyan. kung ayaw mo sa ganitong sitwasyon, may choice ka, Sanya. Pwede kang umalis, hindi kita pipigilan. Hindi, ayoko. Hindi ko isusuko ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi ako papayag na masapawan ako ng babaeng yun. Hindi ako papayag! Mahal na mahal ni Sanya si Ruel dahil sa oras na ibinibigay sa kanya ng lalaki, iniisip niyang mahal din siya nito. Hindi niya itinuturing ang kanyang sarili bilang isang kabeta. Nakatatak na sa puso ng babae na sa kanilang dalawa ng asawa ni Ruel, siya ay may higit na may karapatan sa lalaki at hindi ang asawa nito. Labis siyang nasasaktan sa mga binibitiwang salita ni Ruel sa kanya. Totoong matagal niya nang gustong makausap si Girlie at sa pagkakataon na iyon, naginalit niya si Ruel
Natagpuan niya kanyang sarili sa harap ng pinto ng bahay ng kalaguyo. Malakas ang kanyang katok sa pinto. Ikaw? Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako nagpunta dito para manumbat o gumawa ng gulo. Nandito ako para makausap ka ng babae sa babae. Pasok ka. Ganito rin kalaki ang apartment na tinitirhan namin ni Ruel. Kumpleto din sa gamit. Malinis ang paligid. Langhap ko ang malamig na hangin. Ibig sabihin, aircon din ang silid nyo. Ganon din ang silid namin. Kaya ang ibig sabihin, pantay ang ginagastos ni Ruel sa ating dalawa. Pero may hindi ako nagugustuhan. Teka, wala kang sasabihin. Sige lang. Magsalita ka. Bisita kita kaya. Kaya, ipapaubaya ko sa'yo ang pagkakataon na sabihin lahat ng gusto mong sabihin. Hindi ko gusto na ipinapublic mo yung kalandian mo kay Ruel. Happy couple, happy life, with hobby, happy family. Hoy, alam mong may relasyon kami ni Ruel. Nagpo-post ka ng ganon? Nananadya ka, no? Oh, hindi ka makapagsalita dahil nahihiya ka sa ginagawa mo. Tapos ka na? Pwede na akong magsalita? Sige, ayusin mo yung sasabihin mo. Anong klase ng hayop sa gubat ka ng hiram ng mukha? Sa kapal mo para pumunta dito at harapin ako at pagsalitaan ng ganyan? O ba't? Baka nakakalimutan mo kung sino tong kaharap mo. Ako! Ako ang nag-iisang asawa ni Ruel. Ay ano? Sa tingin mo, aatrasan ko yung resibong hawak mo? Mahal ako ni Ruel. Mahal ko siya. Kaya ipaglalaban ko ang pagmamahalan namin. Kahit hanggang impyerno mo pa ipaglaban ang pagmamahalan ninyong dalawa, isa lang ang pwede mong pwestuhan, ha? Sa pwestong kabit. In short, nakikiamot ka lang ng oras at pagmamahal sa asawa ko. Kaya huwag kang magmalaki, ha? At huwag kang matapang dahil wala ka sa lugar. Walang hiya kang babae ka. Nakakahiya naman sa'yo. Manalamin ka. Baka sakaling mismong replika mo ang sasampal sa'yo sa katotohanan na wala kang karapatan ni katiting sa asawa ko. Dahil sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, ako ang legal na asawa ni Ruel, hindi ikaw! Walang hiya ka. Malandi. Makikita mo, iiwanan ka ni Ruel. Ako ang pipiliin niya. Ako! Mas masahol pa sa mag-asawang sampal ang naramdaman ni Sanya pagkatapos siyang hilahin ni Girlie palabas ng bahay nito. Malakas siyang binagsakan ng pinto. Hindi akalain ni Sanya na palaban din pala ang asawa ni Ruel at matalas din ang dila nito. Halos sumabog ang dibdib ni Sanya sa tindi ng galit. Hindi niya matanggap na tinalo siya ng babae. Pinaghahandaan niya ang paghaharap nila ng asawa ng kalaguyo. Inaasahan niya sa kanilang paghaharap ay iiyak ito at magdidesisyon na iwanan ang asawa. Umalis na siya at buo na ang loob na tumuloy sa bahay ni Lola Edad. Sa ginawa ng babaeng pangmamaliit sa kanya bilang kabit, itinuloy niya na ang kanyang plano. Matagal bago siya pagbuksan ng pinto ng Lola Edad niya. Inis din siya sa matandang mababarang. Alam niya kung hindi dahil sa perang ibinayad niya dito, hindi siya tutulungan nito. May mga pabulong itong sinasabi at kontra din sa kanyang pagiging kabit. Kailangang sakyan niya ang matanda para maisagawa niya ang plano laban kay Girlie. Ikaw na naman. Ano na naman bang problema mo? Dala ko na yung mga hinihingi mo. Eto, larawan niya. Matindi ang galit mo sa babaeng ito. Anong atraso niya sa'yo? Sinabi ko na sa'yo, Lola. Nakalimutan niyo na? Tatanda ka rin. Sabihin mo ulit sa akin. Hindi basta-basta ang pagpataw ng sumpa. Kailangang mailapat mo ng tama ang galit mo sa akin.
upang ang ritual at ang sumpa ay maging mabisa. Sabihin mo sa akin, anong mabigat na atraso sa'yo ng babaeng ito? Asawa siya ng kasintahan ko. Oy, prank ba ito iha? Prank ba ito? Pinaprank mo ko asa ng camera. Nagmamahalan kami ni Ruel. Pero ipinagmamayabang ng asawa niya. Lagi niya akong pinapahiya sa social media. Sinasaktan niya ako, Lola. Sinusolo niya na ang oras ni Ruel. Hinahadlangan niya ang pagkikita namin ni Ruel. Kaya gusto ko, parusahan siya. Gusto kong mawala sa landas namin ng babaeng yan. Ay, malala na talaga ang mundo ngayon. Mas demanding pa ang kabit kaysa sa asawa. May sinasabi ka, Lola? Oo. Pero wag mo nang alamin. Baka maunsyami ang racket ko. Lola naman, dadagdagan ko ang bayad ko sa'yo. Pero ang gusto ko, patayin mo ang babaeng yan. Akala ko ba'y parurusahan lang? Bakit parang gusto mo pang gawin akong kriminal? Isang mabagsik na parusang igawad mo sa kanya para matahimik na ako. Para magsama na kami ni Ruel. Ay, sige. Kung yun ang gusto mo, yun ang gagawin ko. Gagawin ko na para hindi ka na pabalik-balik dito. Lola? Shh! Tama na. Huwag ka nang maingay. Huwag mo kong abalahin. Parusahan mo siya. Matinding parusa. Para hiwalayan ni siya ni Ruel. Noong mga oras na yun, nasa kamay na nito ang larawan ng babae. Tuluyan niya nang naisagawa ang pagpapasa ng ritual ng sumpa dahil sa pera. Kaya niya tinanggap ang alok ni Sanya. Mag-isa lamang siya sa buhay, walang kamag-anak ni kapitbahay ang sumusuporta sa kanya. Wala ang sinuman ang nag-aalok ng pagkain dahil sa takot. Dahil alam nilang siya ay may taglay na itim na kapangyarihan, iniiwasan siya ng mga taga roon. Para mabuhay, ginagamit niya ang kanyang kaalaman upang kumita. Malaki ang kanyang sinisingil dahil sa panahon noon, iilan lamang ang naniniwala sa mga katulad niya. Maswerte siya dahil sa kanya pumunta si Sanya. Malayo niyang kamag-anak ito. Hindi na nga niya kilala kung kaninong angkanan galing ang babae. Ngunit sa halaga ng perang iniaalok sa kanya, hindi siya nagdalawang isip na tanggapin iyon. Sa una, duda siya sa motibo ng babae. Nang malaman niyang kabit pala ito, ang pinapabarang ay ang legal na asawa. Natigilan ang matanda. Sa mundo ng mambabarang, may mga batas din silang sinusunod. Ang barang ay ipinapataw sa taong tunay na may atraso, para sa mga mapang-api, mapanghusga at sa mga kriminal. Ang mambabarang ay meron ding kaparusahan kapag sila ay nagpataw ng taliwas sa batas nito. Ngunit wala siyang magagawa. Nagamit niya na ang perang binigay sa kanya, kaya ginamit na lamang niya ang matinding galit ni Sanya. Yun ang kanyang naging dahilan para maipasa kay Girlie ang sumpa. Samantala, nagising si Girlie na lalong hindi makabangon sa bigat ng kanyang katawan. Muli siyang bumalik sa higaan. Naratnan siyang nakaratay ng kanyang kapatid na halos hindi niya maigalaw ang buong katawan sa kama. Ate, may sakit ka ba? Tanghali na. Bakit hindi ka pa bumabangon? Pasensya na, Gina. Sama ng pakiramdam ko eh. Sinubukan kong bumangon pero nalalambot ang mga tuhod ko kaya nahiga ulit ako. Naku ate, baka buntis ka. Hindi eh. Katatapos na ng period ko ng 1 linggo. Baka trangkaso lang yan ate. Naku, nakakahawa yan. Hahatira na lang kita ng pagkain dito. Huwag ka munang lumabas, baka mahawaan pa ang anak mo eh. Ay, hayaan mo muna ang mga gawain dito sa bahay. Ang pamangkin mo asikasuhin mo. Pasensya ka na talaga.
At ako na rin ang bahala sa iyo, ate. Pagkahatid ko kay Bestie, uuwi agad ako. Ayaw mo lang ako dito magpahinga. Babangon ako kapag kaya ko na. Ate, iba talaga ang aura mo. Tawagan ko kaya si Kuya Ruel. Wag. Busy yun sa trabaho niya. Sige na, Gina. Baka maliit sa school si Betsy. Ikaw na munang bahala sa kanya. Sige, babalik agad ako, ate. Mabigat ang mga paa ni Gina na iwan ang kapatid. Kailangan hindi ito basta-basta kakapitan ng sakit. Kung magkasakit man, ay kaya nitong kumilos at gumawa ng mga gawaing bahay. Hindi ito nagrereklamo, gaano man kalala ang nararamdaman. At noong mga oras na yun ay nag-aalala siya sa kapatid dahil hirap itong tumayo na parang patang-pata ang buong katawan. Hinatid niya ang kanyang pamangkin sa paaralan na pinapasukan. Hindi na siya dumaan pa sa kung saan-saan. Agad na bumalik ng bahay at sinilip ang kapatid. Mahimbing itong natutulog. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit tatalikod na sana siya para lumabas ng kwarto. Napansin niya ang 2 kamay sa kanyang ate girlie na nakapatong sa ibabaw ng tiyan, nanginginig. Wala siyang maisip na dahilan. Ang mahalagay natutulog ito. Samantala, mabilis at padabog ang paglalakad ni Sanya tungo sa opisinang pinagtatrabahuhan ni Ruel. Mainit ang kanyang ulo dahil mukhang nakaligtaan na siya ng lalaki. Lalo siyang nainis nang hindi agad mismo si Ruel ang sumalubong sa kanya. Pasensya na, miss. Maraming ginagawa si Sir Ruel sa loob. Hindi siya pwede istorbohin. Mukha ba akong napadaan lang dito at hinahanap si Ruel? Siyang sadya ko dito. Sabihin mo lang ang pangalan ko. Mas importante ako sa kanya kesa sa ginagawa niya. Ruel! Ruel! Grabe naman yung sobrang babae niyo. Sanya? Sanya? Han! Pagsabihan mo nga itong mga kasama mo dito sa opisina na kilalanin nila ako. Gusto pa akong ipagtabuyan ng baklang yan. Rush hour kami ngayon. May hinahabol kaming order. Hindi ako pwedeng magtagal. Nandyan ang supervisor namin. Han, ilang linggo mo na akong hindi dinadalaw. Ang daya mo naman eh. Gusto ko nang isipin na iniiwasan mo ko. Marami lang akong inaasikaso. Sige na. Mapapahamak ang trabaho ko sa'yo. Ano? So istorbo na ako ngayon sa buhay mo? Gusto mo hindi na kita patitikimin ang luto ko? Bahala ka. Babalik na ako sa loob. Bakit ka ba ganyan kung magsalita? Hindi na rin honey ang tawag mo sa akin. Ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Mawawalan ako ng trabaho kapag nahuli ako ng bisor namin. Umalis ka na. Ruel, Ang hirap mong pagsabihan. Huwag ka nang babalik dito, okay? Baka makarating ito sa asawa ko. Ang pagpunta-punta mo rito. mas iniisip mo ang sasabihin ng asawa mo kaysa sa akin? Natural! Asawa ko yon! Bakit ganyan ka kung magsalita sa akin? Ano? Ha? Anong isinumbong sa'yo ng babaeng yon? Anong sumbong? May ginawa ka sa kanya, no? Ha? Oh, wala. Wala naman, Han. Nagbabago ka na kasi sa akin eh. Kaya naisip ko yun. Bakit? Sinisiraan niyo ba ako sa'yo? Hindi ganun ang ugali ng asawa ko. O tapos ngayon kinakampihan mo pa siya. Sabihin mo nga sa akin, Ruel. Sino bang mahal mo? Ako? O yung babaeng yun? Sanya, Sagutin mo ang tanong ko. Sino? si Girlie! Siya ang mahal ko dahil siya ang asawa ko. Ruel, Kailangan pa bang itanong yan, Sanya? Nakalimutan mo na ba kung anong estado mo sa buhay ko? Umaakto ka na parang ikaw ang babaeng pinakasalan ko. Sanya, masyado ka nang nagiging demanding. Gusto mo nang kontrolin ang kilos at oras ko. pinabaliwala mo na ako. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Huwag kang magbabanta. Pareho nating ginusto ito. Pero labas ang pamilya ko. Lalo na ang asawa ko. Sige, iwan mo ko.
Talikuran mo ko, Ruel. Pero tandaan mo, luluhod kang pabalik sa akin. Hahanapin mo ko hanggang sa dulo ng impyerno! Mabilis na tinalikuran ni Ruel ang babae kahit nagsisisigaw pa ito sa galit. Pilit niyang niyuko ang kanyang ulo sa kahihiyan dahil may mangilan-ngilan na katrabaho ang nakatingin sa kanila at narinig ang mga sinasabi ni Sanya. Ang lihim niyang kailingan, huwag sanang makarating ang mga nangyayari sa asawa. Dati nang hindi mapakali si Ruel habang siya ay nasa opisina. Hindi niya iniisip ang tungkol kay Sanya at sa iskandalong ginawa nito, kundi may kakaibang kaba siyang nararamdaman. Dati-rati pagkatapos ng trabaho, sumasama pa siya sa yayaan ng mga kaopisina o kaya naman dumadaan siya sa apartment na tinitirhan ni Sanya. Hindi siya mapakali kaya agad niyang naisipang umuwi. Sa pinto pa lamang ay may narinig na siyang mga impit na sigaw at ungol mula sa loob ng bahay. Dali-daling pumasok si Ruel, dire-diretso sa pinanggagalingan ng ingay. Naratnan niya si Gina sa loob ng kanilang silid na mag-asawa. Si Girlie ay nasa higaan, nakabaluktot ang katawan, puno ng pawis ang katawan nito at malalim na ang taluka pa ng kanyang mga mata. Agad siyang lumapit na may labis na pag-aalala. Anong nangyari? Kuya, hindi ko maintindihan ng ate. Nagdideliryo na yata pero hindi naman gaanong mataas ang lagnat niya eh. Hindi naman siya mainit. Pero kung ano-anong sinasabi niya. Girlie, hindi siya mainit. Wala siyang lagnat. Baka nasa loob ang lagnat, kuya. Delikado din yun. Pero hindi naman ganun kalala kumpara sa kinikilos ngayon ni ate. Kuya, anong gagawin natin? Kung nasa loob ang lagnat, tapos nandito siya sa labas, mahirap mag-ugnay ang dalawa. Dadaling ko siya sa ospital. Gina, ikaw na ang bala sa pamangkin ko. Oo, sige kuya. Girlie, kaya mo bang tumayo? Pupunta tayo sa ospital. Shh! Huwag kayong maingay. May tao sa labas. Nakatingin dito. Baka pasukin tayo. Ano? Girlie, wala. Kagagaling ko lang sa labas. Wala ni isa mang tao sa labas. Girlie! Kuya, nung isang araw pa siya ganyan. Pasumpong-sumpong. Tapos mamaya matutulog na naman siya. Pagkagising niya, gano'n na naman. Nung isang araw? Bakit hindi ko napansin? Wala akong nakitang pagkakaiba sa kilos niya. Bakit ngayon ko lang nalaman? Nung una, sinabi ko kay ate na sabihin sa'yo. Pero ayaw niyang ipaalam sa'yo, kuya. Kasi ayaw niyang abalahin ang oras mo sa trabaho. Girlie, mas importante ka kaysa sa trabaho ko. Bakit hindi mo sinabi na ganito na ang nararamdaman mo? Importante ba talaga, kuya? Bakit mo hinayaang mag-post ang babaeng yon tungkol sa inyong dalawa? Bakit mo pinapayagan na pumunta ang kabit mo at kumprontahin ang ate ko? Pumunta siya dito? Pangako ka pa. Hanggang kailan mo lolokohin ang ate ko ha, Kuya Ruel? Baka nawawala na ng ganang mabuhay ang kapatid ko dahil sa ginagawa niyo ng kabit mo. Hindi totoo yan. Dadaling ko siya sa doktor. Gulo ang isip ni Ruel. Hindi niya akalain na may hindi magandang nangyayari sa asawa. Hindi niya matanggap na ginawa iyon ni Sanya. Lihim lamang ang kanilang relasyon, lalo pat makailang ulit na siyang nangako sa asawa na magbabago. Ngunit sa kabilang dako, naniniwala siya na lahat ay gagawin ni Sanya para lamang masolo siya nito. Nitong mga nakaraang araw, problema pa rin niya si Sanya dahil pati sa trabaho'y sinusundan siya nito. Nagseselos pati sa asawa. Ang totoo'y sinisimulan niya ng iwasan ang babae. Ngunit may personal siyang pangangailangan bilang lalaki, kaya nahihirapan din siyang iwan agad ito. Ngayong nakita niya ang kalagayan ng asawa at pinagdadaan ng hirap,
inaakalang depresyon. Isinawalang bahala na lamang niya ang trabaho at tuluyan ang nagdesisyon na tapusin ang relasyon kaysa niya. Wala silang nakuwang magandang resulta. Unang doktor na pinunta nila, lumapit sila sa mga eksperto na manggagamot. Normal lahat ng laboratory tests at walang findings sa mga test result. All are normal. Marahil ay dala lang ito ng sobrang pagod at depresyon. But then, it's not good. Kapag hindi nakarecover ang patient sa ganitong case, pwedeng maapektuhan ang kanyang internal organs. Hindi dapat baliwalain ang case na ito. You should spend more time to your wife and talk about the problem na pinagdadaanan niya ngayon. Dok, hindi po ako pamilyar sa ganito. Kilala ko ang asawa ko. Kahit kailan, hindi siya nagpapaapekto sa problema. Napakalakas niya. Pero bakit nangyari ito sa kanya? Ikaw ang makasasagot ng tanong mo na yan dahil partner mo siya. Kuya, subukan nating patingnan ng ate sa albularyo. Hindi ako naniniwala sa albularyo, Gina. Hindi naman kasi lahat ng sakit na detect ng doktor sa ospital. Subukan lang natin, kuya. Saan naman tayo kukuha o maghahanap ng albularyo? Iuuwi ko ang ate sa probinsya. Gina, Hindi lang kilala Kuya Ruel. Kamag-anak namin. Si Lolo Kaloy. Ay! Yung babae! Yung babae! Tulungan niyo! anong nangyayari? Balikan natin si Ate Girlie. Diyos ko! Girlie! Ate! Ate! Diyos ko, anong nangyayari sa'yo, ate? Ate, magsalita ka! Anong masakit sa'yo? Girlie! Nakairam na ako ng sasakyan. Iuuwi natin ang ate mo sa probinsya. Salamat, kuya. Lumalala na ang kalagayan ni Ate Girlie. Ilang doktor nang sumuri sa kanya pero wala silang makitang sakit ng ate ko. May kaibigan ako na naniniwala sa kakayahan ng albularyo. Baka nga raw nakulam ang ate mo. Sinong timonyong kumulam sa ate ko? Anong atrasong nagawa ng kapatid ko sa kanila? Hindi ko alam, Gina. Dahil hindi ako naniniwala sa kulam. Ate, naririnig mo ba ako? Gina? Roel, Ate, anong ginagawa niyo dito? Nasaan ako? Gina? Si Betsy? Anong oras na? Susunduin ko sa school. Roel, bakit nandito ka? Wala kang trabaho? Hindi mo alam kung anong nangyayari sa'yo? Wala kang matandaan? Anong nangyayari sa akin? Nakaramdam ako ng panghihina kaya hindi ako bumangon kanina. Pero okay na pakiramdam ko. Gina, ako na susundo sa bata. Ate, 2 araw nang hindi pumapasok si Betsy sa school. Kasi hindi ko siya maasikaso. May sakit ang anak ko? Teka, Maayos ang kalagayan ng anak natin, girlie. Ikaw ang may sakit. wala akong sakit, Roel. Tingnan mo, malakas ako. Ate, 2 linggo ka nang may sakit. Mas lumalala ang kalagayan mo. Dinala ka na namin ni Kuya Roel sa kung sino-sinong doktor pero walang makitang sakit sa'yo. Ay, bakit hindi ko alam? At wala naman talaga akong sakit. Tingnan niyo, ano bang pinagsasabi niyo? Totoo ba ito, Roel? Oo, girlie. At hindi namin alam kung anong nangyayari sa'yo. Girlie! Diyan ko, parang may... Girlie! Diyos ko! Girlie! Hindi alam ni Ruela sa gitna kung paano matutulungan si Girlie. Tuloy ang pagsusuka nito. Halos lupaypay na ang babae sa sunod-sunod na pagsusuka nito. At ang isinusukay iba't ibang mga kulisap na noon lamang nila nakita
maliban sa maliliit na ipis. Sinubukan nilang aluin si Girlie na isyakapin ni Ruel ang asawa. Ngunit sa tuwing lumalapit siya dito, malakas silang pinagtutulakan. Tumatakbo sa sulok ng bahay na takot kung ano ang itinuturong nakikitang masasamang elemento. Ang ungol na naririnig sa gabi sa matinding sakit ng buong katawan ang nagpapakirot sa puso ni Ruel. Kaya kinaumagahan din bago pa tuluyang sumikat ang araw. Nagbiyahe na sila patungong probinsya. Umaasang may makagagamot sa kalagayan ni Girlie. Halos madilim na nang makarating sila ng probinsya. Doon ay agad na nagkumpulan ang mga taga roon na makita ang kalagayan ng babae. Hindi sila makapaniwala sa kalagayan at itsura ni Girlie. Maganda at masayahin ang pagkakakilala nila dito. Umalis lamang ito sa lugar na yun dahil nag-asawa ng taga-syudad. Agad na dinala si Girlie sa kubong tinitirhan ni Lolo Kaloy. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Huwag niyo akong ikulong! Hindi ako makahinga! Ang dilim! Bitiwan niyo ako! Hindi ka namin ikukulong. Nandito tayo sa probinsya, Girlie. Tibayan mo ang loob mo. Demonyo ka! Lumayo ka sa akin! Nandito na si Lolo Kaloy! Lolo Kaloy! Lolo Kaloy! Tabi! Dadaan kasi kami. Mahirap na pag kami umatake. Tatabi! Bakit kayo nagkukumpulan dyan? May pistahan ba dito? Lolo Kaloy, tulungan niyo po ang asawa ko. Tinawag niyo ko dito para itulak ang aswang. Nasaan ang aswang? Nasaan? Wala akong sinasabing ganyan sa kanya. Kasi kuya, may diferensya ng pandinig ng Lolo Kaloy. Pero sa una lang yan. Mamaya, lilinaw uli ang kanyang pandinig. Pero siya lang ang makakatulong kay Ate Girlie. Natatakot ako sa dilim. Palabasan niyo ako dito. Maawa kayo sa akin. Girlie! Ang paborito kong apo! Ano nangyari sa kanya? Bitiwan niyo siya! Ilapit niyo sa akin dito! Lolo, masyado po siyang malakas. Kaya po siya pinagtutulungan hawakan. Baka po saktan kayo, Lolo. Huminahog ka! Huminahog ka! Sa pangalan ng Diyos na makapangyarihan! Tiyan ko. Ang sakit. Panginoon ko! Lolo Kaloy, hindi ko na kaya. Ano pong nangyayari sa kanya, Lolo Kaloy? Ilang linggo na po siya nagkakaganyan. Laging masakit ang kanyang tiyan, ang buong katawan. Nagde-delero siya. May nakikita siyang hindi namin nakikita. Takot na takot po siya. Sumusuka siya at may lumalabas sa kung ano-ano mang kulisap. Anong nangyari sa kanya? Nasabi ko na po, Lolo Kaloy. Oo nga pala. Ano nga uli? Malakas po ang kutob ko. Nakulam ang Ate Girlie ko, Lolo. Hilda! Hindi ko alam ito. Mas matindi pa sa kulam ang nangyari sa apo ko. Kung ibig niyang sabihin, Lolo Kaloy. Sinong! May kapangyarihang itim na gumawa nito sa apo ko! May lakas siya ng loob na pahirapan ng apo ko! Kung hindi po nakulam si Ate Girlie, ano pong tawag sa nangyayari sa kanya ngayon? Mas matindi pa sa kulam! Barang binarang ang apo ko! Pagkatapos suriin ang alagay ng apoy, tiniyak nitong hindi lamang simpleng barang ang kumakapit dito. Malakas ang kapit nito, kaya alam ng matanda na paulit-ulit ang orasyon ng sumpa.
ang ginagawa ng mangkukulam sa kanyang apo. Kahit siya may kaalaman sa pangontra ng sumpa, kailangan niyang maging maingat sa paggawa ng ritual. Maaaring malagay sa kapahamakan ng apo. Lalo pat hindi pa niya nakikilala ang gumagawa nito sa apo. May mga mambabarang na ang tanging motibo ay makapanakit. Sila ay may taglay na itim na kapangyarihan. Matagal nang hindi nagagawa ang ritual. Panggagamot lamang ang kanyang ginagawa. Ngunit sa kalagayan ng apo, mapipilitan siyang harapin ang mambabarang sa pamamagitan ng pagkontra rito. Samantala, si Sanya, dahil sa pagbabago ng pakikitungo ni Ruel sa kanya, muli ay sinisisi nito si Girlie. Bumalik siya sa lugar ng mambabarang. Sino ka? Anong kailangan mo? Lola, ako ito si Sanya. Ang dali niyo namang makalimot. Wala pang isang buwan nung last tayo na nagkita. Ay, ikaw yung may balanse pa sa akin. Dala ko na po yung kabuang bayad, Lola. Eto oh. Ay, mabuti. Ay, sige na. Malinis na ang account mo sa akin. Pwede ka nang umalis at nagsisiyasta ako. Lola Edad, may isa pa akong request sa inyo. Ay, ano? Kumakanta ba ako? Hindi ho, Lola. Gusto kong malaman kung ano nang nangyayari sa babaeng yun. Buhay pa ba siya? O patay na ba? Hindi ako manghuhula. At lalong hindi ako mangkukulam. Mataas ang level ko kaysa sa kanila. Isa akong mambabarang. Bakit hindi nagpapakita sa akin si Ruel? Babalik pa ba siya sa akin? Kapag nalaman niya na ikaw ang nagpabarang sa asawa niya, malamang ay hindi na siya babalik pa sa'yo. Ano? Paano niyo malalaman? Ni wala naman siyang ideya na kumonsulta ako sa inyo. Si itsura kong to, hindi siya mag-iisip na gagawin ko yun sa babaeng yun. Tiyakin mo lang, dahil oras na mapahamak ako, babalikan kita. Anong ibig niyong sabihin? Malalaman nila kung sino ang bumaring sa babaeng yun? May iba-ibang katangian kaming mambabarang. Iba-ibang aming kakayahan. May mambabarang na matindi kung magparusa. At syempre, ako yun. Meron namang simple lang kung mambarang. Pero may mambabarang na kayang ibalik sa nambarang ang kaparusahan. Wala akong pakialam, Lola. Ang gusto ko lang, matinding paghihirap ang maranasan ng babaeng yon hanggang sa sumuko siya. Hanggang sa tuluyan siyang mawala sa landas namin ni Ruel. Ang gusto ko, si Ruel mismong mang-iwan sa kanya at bumalik sa akin. Ay, kung ganoon, good luck na lamang sa'yo. Lola! Umalis si Sanya sa lugar ng mambabarang. May kasiyahan sa kanyang puso dahil naniniwala siya sa kapangyarihan nito. Ilang araw na siyang hindi tinatawagan ni Ruel. Nidalawin siya nito ay hindi ginagawa ng lalaki. Lalo siyang nakaramdam ng galit, dahilan para mas matindi ang gusto niyang parusang igawa dito ng mambabarang. Ilang beses niya nang tinangkang puntahan si Ruel sa pinagtatrabahuhan nito, ngunit hinaharang siya ng gwardya. May mga pagkakataon na mismong katrabaho ng lalaki ang nagsasabi sa kanyang wala si Ruel. Nahalata namang tinatago sa kanya ang lalaki. Umaasa pa rin siya na mismong si Ruel ang pupunta sa kanya kapag nawala si Girlie sa buhay nilang dalawa. Samantala, si lolo ni Ruel sinisimula na ang proseso kung paano kukontrahin ang pambabarang. Naghahanda na ng mga gamit ang matanda. Naglagay na ng kumukulong tubig sa maliit na palangganang puti at kumuha ng kandila, sabay nagbilang para sa tamang pagpatak ng tubig. Anong ginagawa niyo, Lolo? Kumakamot ako sa puwet. Pakitulungan mo nga, hindi ko maabot. Lo, gusto ko lang makilala
kung sino ang gumagawa nito sa apo ko. May kakayahan kayong makilala ang nagpapahirap sa asawa ko? Paano niyo malalaman? Shh! Hayaan na. Hayaan na. Unti-unti nang nagkakahugis ang mga pinatakong kandila sa kumukulong tubig sa kaweste sa plato. Nakikita ko, Lolo. Nagkakahugis siya. Hugis ng isang babae. Babae? Sandali lang. Hindi pa humihinto ang pagkalaw ng tubig. Anong ibig niyang sabihin niyan? Hindi lang hugis ang pinapakita nito. Dalawang babae ang gumagawa nito sa apo ko. Dalawa ho? Pero sino, Lolo? Walang sino man ang nakaaway ng asawa ko. Isa po siyang mabuting asawa at ina ng anak ko. Matindi ang galit sa kanya. Maaari siya'y kinainggitan o kaya naman pinagsilosan. Si Sanya. Si Sanya ang gumawa nito kay Girlie. Tiniyak ni Ruel na walang ibang gagawa nito sa kanyang asawa. Ang figurang nakita niya sa kumukulong tubig, kahugis ni Sanya. Galit ang kanyang naramdaman. Sa unay, nais niya itong puntahan at panagutin sa pangyayari. Ngunit naisip ng lalaki na kailangan siya sa tabi ng asawa. Hindi niya ito magagawang iwanan. Batid ng lalaki na may kasalanan din siya sa nangyari. Bawat sigaw ng pagdadalamhati ng asawa, kumikirot ang kanyang puso. Nagpasya ang lalaki na wag nang muling makipagkita sa kanya. Gumaling lang ang kanyang asaway, hindi na mauulit pa na makipag-ugnayang muli sa babae. Samantala, nagdesisyon si Lolo Kaloy na sumama sa pag-uwi sa syudad. Doon ay ginawa ng matanda ang ritual na pagpigil sa talab ng sumpa sa apo. Inutusan nito si Ruel upang gawin ang hakbang at proseso ng pagpigil sa barang. Lolo, narito na po yung hinihingi niyong isang garapon na may mahigpit na takip. Akin na. Masyado ka na seryoso. Ibigay mo na sa akin. Eto po. Anong gagawin niyo sa matalim na bagay na yan, Lolo Kaloy? Ilalagay ko sa garapong ito ang mga lumang pako, blade, mga karayom at mga aspiling ito. Kailangang punuin ang garapon na ito. Iabot mo sa akin ang ihi ni Girlie. Heto na po, Lolo. Hawakan mo. Hawak ko na po. Lo, Oh, bakit po natin hinintay na may buwan ng dalawang ate Girlie? Tsaka po natin hiningi ang ihi mula sa kanya. ipapainom ko yan sa iyo. Joke lang. Eto, kailangang punuin natin ito. Ayan. Lumalabas sa ritual na babae ang gumawa nito. Sa kanya masigit na mabisa kung may kasamang dugo mula sa kanyang buha ng dalaw. Ang ihi na inihalo natin dito sa garapon, kasama na ang mga matatalas na bagay na ito. Ano pong gagawin namin sa garapong ito? Ngayong natatakpan na ito ng mahigpit, Lolo Kaloy. Dalhin mo ko sa lugar na may sukat na layong 12 talampakan. Doon po sa likuran ng bahay namin, Lolo. Anong gagawin natin? Ibabaon natin ang garapon na ito sa ilalim ng lupa. Tiyakin mo, Ruel, hindi magagalaw ang garapong ito. Hindi mo bubuksan ang takip ng garapon at siguraduhin mo na hindi matataniman ang lupang pagtatabunan natin ng garapon. Bakante po ang lupa sa likuran. Hindi po ito magagalaw ng kahit na sino. Titiyakin ko po yan, Lolo Kaloy. Pagkalipas ng 1 taon, maaari mo itong iahon sa pagkakabaon sa lupa.
muling ulitin ang ritual. Parehong proseso ang inyo gagawin. Naiintindihan mo ba ko, ha? Gina? Opo, Lolo. Naiintindihan ko po. Ruel? Opo, gagawin ko po. Para sa kagalingan ng asawa ko. Hindi tatalab ang barang sa apo ko. Hindi na. Paano po tayo makatitiyak na hindi natatalab ang barang sa asawa ko kung patuloy pa rin po nilang pahihirapan si Girlie? Lahat ng ritual na ginagawa nila, tatalab yun sa kanila at hindi nila masasaktan ang apo ko. Gina, Marami pong salamat, Lolo Kaloy. parang lagi kang natutulala. Kung hindi tatawagin ang pangalan mo, hindi ka sasagot. Kalmado na ang aking apo. Bukas, magigising na siya. Babalik na sa normal ang lahat. Pagkatapos ibaon ang garapon sa ilalim ng lupa, nag-alay ng panalangin si Lolo Kaloy. Ang kanyang kaalaman sa ritual ay hindi niya ginamit sa pananakit o pagpapahirap ng tao, kundi para kontrahin ang masamang bisa nito sa kapwa. Sa huling pagkakataon, muling sinilip ng matanda ang apong mahimbing na natutulog sa higaan nito. Hawak ang banal na aklat, may luha sa mga mata. Awang-awa siya sa babae, ngunit malakas ang kanyang tiwala na hindi na muling mahihirapan ang apo. Samantala, si Sanyay hirap at tinitiis ang sakit na nararamdaman sa buong katawan na pinuntahan si Lola Edad. Lola Edad! Tulungan niyo ako! Anong nangyayari sa akin? Nangihina po ako at ang sakit ng buong kalamnan ko. Ay, ano na namang drama yan, babae? Lola Edad, kagabi, sumuka ako ng sumuka. May lumabas na mga insekto mula sa bibig ko. Parang inahalo kayang tiyan ko. Ano? Ay, naloko na! Anong ginagawa niyo? Huwag niyong alisin yung larawan na yan sa gitna ng maitim na kantilang yan. Tumigil ka! Itigil na natin ang kalokohang ito. Ayokong madamay. Hindi ko nahihintayin na sa akin bumalik ang barang ko sa babaeng yun. Hindi pwede. Hindi pa bumabalik sa akin si Ruel. Kailangang patuloy na maghirap ang babaeng yun. Ang nangyayari sa iyo ay palatandaan lamang na kinukontra ng isang magaling na mambabarang ang ginawa ko sa babaeng yun. Kung ganon, labanan niyo siya. Huwag kayong magpapatalo. Walang hiyang babaeng yun. Nararapat lang sa babaeng yun. Namamatay siya. Ang pinabarang mo sa akin ay hindi masamang tao. Nagawa nilang kontrahin ang barang. Ibig sabihin, malinis ang kanyang puso. Sa simpleng ritual na walang sumpang iginawad ko sa kanya. At patuloy ang paggawad ko ng sumpay bumabalik ito. At ito ay napupunta lamang sa iyo. Kung ganon, kayo ang gumawa nito sa akin, binarang niyo ako? Gaga! Ikaw ang nag-utos sa akin na barangin ang asawa ng kabit mo. May kumontra. Kaya sa'yo bumalik. Alaga namang sa akin. Ikaw ang mastermind ng pambabarang. Ano? Hintayin ko pa bang madamay ako? Ay, hindi na, oy. Aalis na ako. Tapos na. Ayoko nang mambarang pa. Alisin niyo ang barang sa akin. Ikaw ang may kagagawa nito. Tanggalin niyo to. Humanap ka ng marunong mambarang. Gagamutin ka niya. Kayo lang ang kilala kong mambabarang. Barang ko. Gamot ko. Puisit. Iwan mo na ang lalaking kinabitan mo. Magbagong buhay ka. Yon ang makakawala ng bisa ng barang na kumapit sa'yo.
magbagong buhay ka. Hindi! Tulungan mo ako! Lola, hindi! Tulungan niyo ako! Wala nang lakas si Sanya. Hinang-hina siya. Nakahiga lamang siya sa kama. Umaasang may pumasok sa apartment niyang tinutuluyan. At ganun nga ang nangyari. Pinabayaan siya ni Lola Edad. Umatras na rin ito sa una nilang napagkasunduan. Takot din sa kapwa niya mababarang. Halos maiyak siya sa kanyang sitwasyon. Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ruel. Masaya si Sanya at agad siyang bumangon, ngunit hindi kaya ng kanyang katawan. Ruel, honey, salamat at dumating ka. Han, dalhin mo naman ako sa ospital. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Dalhin mo ako sa doktor. Eto ang cellphone. Tawagan mo ang pamilya mo. Bakit sila? Hindi ko sila kailangan. Ikaw ang kailangan ko, Ruel. Ruel, wag mo naman akong iwan. Kailangan kita, lalo na ngayon. Pumunta ako dito para tapusin ang ugnayan natin sa isa't isa. Wag mong sabihin yan. Sinaktan mo ang asawa ko, Sanya. Ruel, Muntik nang mawala sa akin ng asawa ko. dapat nga nawala na siya ng tuluyan para wala nang adlang sa relasyon natin. Gusto mo talaga siyang patayin? Pwes, hindi ka nagtagumpay. Nakabitaw man siya ngayon. Papalikan ko siya. Maraming mambabarang sa mundo. Ipapabarang ko siya ng paulit-ulit hanggang sa mamatay siya. Hindi ko hayaang mangyari yun, Sanya. Dahil mahal na mahal ko ang asawa ko. Hindi mo ko pwedeng iwan. Matagal na kitang gustong iwanan. Hindi totoo yan. Ruel, maawa ka. Hindi mo ko pwedeng iwan. Kailangan kita. Makatatagpo ka ng lalaking higit pa sa akin. Yun ay kung makaliligtas ka sa barang na bumalik sa'yo. Barang. Paalam, Sanya. Ruel! Patawarin mo ako! Utang na loob! Ihingi mo ako ng tawad sa asawa mo! Alisin niyo ang parusang to sa akin! Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Gusto ko pang mabuhay! Patawarin niyo po ako!